Hindi alam ng mapagmataas kong biyenan na ang nanay kong pinalayas nila ay isang bigating boss, ang may-ari ng kumpanyang pinagkukunan nilang lahat ng kanilang ikinabubuhay. Tiyak na matitinding gulat ang mararanasan nila kapag nakita nila kami ng nanay ko na bumibili ng isang private jet. Hello, mga mommies! Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at maligaya. Bago tayo magsimula sa kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel na ito ha. Maligayang panonood. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay laging may dalang pinaghalong amoy ng pag-asa at kabiguan para kay Clara na nakatayo sa balkonahe ng kanyang marangyang condo unit sa BGC. Ang gabing iyon ay parang isang mapait na kupita na sawa na siyang lagukin. Sa loob, malinaw na naririnig ang tawanan ni na Ma'am Victoria at Marco mula sa sala. Nanood sila ng isang entertainment show. Paminsan-minsan, sinisingitan ito ng mga papuri ni Victoria para sa kanyang anak na itinuturing niyang matagumpay at mahusay. Napabuntong hininga na lang si Clara, ang salitang matagumpay. Sa diksyonaryo ni Victoria, ito ay laging katumbas ng pangalan ni Marco, ang kanyang asawa, at hindi siya. Si Clara ay isang magandang dalaga na may matingkad na mga matang kulay kape na madalas nagtatago ng mga lihim at isang maninipis na ngiti na bihirang umabot sa kanyang mga mata. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa isang maliit na bayan sa Batangas. Pinalaki ng isang single mother, si Aling Elena, na nagsikap ng husto para itaguyod siya. Kahit nasalat sa buhay, laging itinatanim ni Elena ang mga aral ng katapatan, kasipagan at kahalagahan ng mataas na edukasyon kay Clara. Dahil sa pagtitiyaga ng kanyang ina, nakakuha si Clara ng scholarship at nagtapos bilang cum laude mula sa isang kilalang unibersidad. Ngunit lahat ng kanyang mga nakamit ay tila walang halaga sa mata ng pamilya ni Marco. Si Marco ay nag-iisang anak ni Victoria, isang flamboyante at nasa katanghaliang gulang na babae na may mataas na panlasa at ganoon din kataas na ego. Mula pa sa simula, tutol na tutol si Victoria sa relasyon ni na Marco at Clara. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao, ang nag-iisa kong anak na mayaman ay magpapakasal sa isang probinsya ng walang-wala. Bulong niya kay Marco isang beses na sa kasamaang palad ay narinig ni Clara, si Marco, na laging naghahangad ng basbas ng ina, ay madalas na naiipit sa pagitan ng dalawang babaeng mahal niya, o sabihin na nating, ang isa ay mahal niya, at ang isa naman ay kinatatakutan niya. Ang kasal ni na Clara at Marco, 3 taon na ang nakalipas, ay natuloy lamang matapos magbanta si Marco na magtatanan sila kung patuloy na tatanggi si Victoria. Napilitang pumayag si Victoria, ngunit may kasamang 1,001 kondisyon at walang katapusang panlalait. Alam ni Clara na pumasok siya sa isang gintong hawla na kinalawang na pala. Ang marangyang kondo na ito, ang mga makikinang nasasakyan sa garahe, at lahat ng karangyaang inihahain ni Marco ay manipis na tabing lamang na nagtatago ng isang malaking kahungkagan. Isang kahungkagan na nilikha ng bawat mapangmaliit na tingin, bawat parinig, at bawat hindi makatarungang paghahambing na laging binitiwan ni Victoria. Ang kanyang inang si Elena, ang pinakamalaking biktima ng kalupitan, sa salita ni Victoria. Sa tuwing bibisita si Elena mula sa probinsya, puro drama ang nangyayari. Titingnan ni Victoria si Elena mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay magbibitiw ng masasakit na komento tungkol sa simpleng damit ni Elena, sa hitsura nitong hindi glamorosa, o kahit na sa mga pagkaing dala ni Elena mula sa probinsya. Ano yan, Suman? Huwag mong dudumihan ang kusina ko ng mga pagkaing probinsya na yan, sigaw niya minsan, na naging dahilan para mapayuko sa hiya si Elena. Ang sakit na nararamdaman ni Clara sa mga ganitong trato ay namuuna na parang isang bundok ng yelo na anumang oras ay maaaring gumuho. Lagi niyang sinusubukang magtimpi para mapanatili ang pagiging maayos ng kanilang tahanan, isang kaayusan na sa katunayan ay hindi naman talaga umiral. Si Marco, ang kanyang asawa, ay madalas na humihingi lang ng tawad matapos mang-away ang ina. Pasensya ka na, mahal. Ganyan lang talaga si Mama. Kakausapin ko na lang siya mamaya. Pangako niya, isang pangakong hindi naman talaga natutupad. Masyadong duwag si Marco para harapin ang sarili niyang ina.
Masyadong komportable sa ilalim ng anino ng kapangyarihan ni Victoria at si Clara unti-unti nang napapagod. Pagod na sa pagkukunwari, pagod na sa papel bilang manugang na laging mali at higit sa lahat, pagod na sa pagtrato sa kanyang ina. Ang mga lumang sugat ay tila lalo pang humahapdi. Kinaumagahan, nagising si Clara na may masamang kutob. Para bang may madilim na aninong bumabalot sa kanyang araw. Hindi dahil sa masamang panaginip, kundi dahil alam na alam niya kung ano ang mangyayari. Ngayong araw ay darating ang kanyang inang si Elena, at tulad ng dati, ang pagdating ni Elena ay laging hudyat ng pagsisimula ng isang dula-dulaan na puno ng parinig at panlalait mula kay Victoria. Sinulyapan ni Clara ang kanyang katabi. Mahimbing pa ring natutulog si Marco. Regular ang paghinga at payapa ang mukha. Para bang walang kahit katiting na bigat o alalahanin na bumabagabag sa kanya. Minsan, naiinggit si Clara sa kawalan ng pakialam ni Marco sa lahat ng kaguluhang emosyonal sa bahay na ito. Para bang kaya niyang patayin ang switch ng kanyang nararamdaman kung kailan niya gusto. Bumangon siya mula sa kama, hinila ang manipis na kumot para takpan ang katawan ni Marco at dahan-dahang naglakad papunta sa kusina. Ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay na nagsisimula ng maging golden brown ay pumuno sa silid, lumilikha ng isang mainit na kapaligiran na salungat sa lamig ng kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng mga eleganteng yapak na papalapit. Lumabas si Victoria, nasuot ang kanyang makintab na maroon silk duster at may berdeng face mask na nakadikit pa sa pisngi na naglalabas ng malakas na amoy ng herbal. Umupo siya sa hapagkainan nang may pagkamayabang, ipinapakita ang malaking diamanteng singsing sa kanyang daliri at sinulyapan si Clara nang may mapanuring tingin mula sa likod ng kanyang face mask. "Pwede na ang luto mo, Clara," parinig niya. Medyo nahaharangan ng mask ang kanyang boses. "Pero siyempre, huwag mong ikukumpara sa luto ng dati naming katulong. Mas mahal ang mga sangkap doon, pinili, at siyempre, mas malinis." Bahagya lang tumango si Clara, abala ang mga kamay sa pagbabaliktad ng tinapay. Sawa na siyang marinig ang mga ganoong salita. Isang mantra na laging inuulit ni Victoria para ipaalala sa kanya ang mababang estado niya sa buhay. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi ito magiging sapat sa mata ni Victoria kahit gaano pa siya magsumikap. "Ah, oo nga pala. Darating ang nanay mo ngayon, di ba?" tanong ni Victoria. Biglang lumamig ang kanyang tono na parang temperatura sa North Pole. Tinanggal niya ang kanyang maskara nang may madramang kilos. Sana naman hindi siya magdala ng mga kung ano-anong kakatwang bagay galing probinsya. "Ayokong mangamoy, lupa o amoy bukid ang bahay na to. Masisira ang reputasyon ko kapag nalaman ng mga bisita ko na may mga ganyang bagay dito." Ikinuyom ni Clara ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. "Huwag po kayong mag-alala," sabi niya, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Tiyak na walang dalang kahit anong makakaabala si nanay. "Mabuti naman," sabi ni Victoria, humigop ng kape ng may elegansya. "Ayokong masira ang reputasyon ko bilang isang hostess dahil lang sa presensya ng mga taong hindi natin ka-level." Idiniin niya ang mga salitang hindi natin ka-level na malinaw na para laitin si Elena at ang kanilang simpleng pinagmulan. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na sampal sa pisngi ni Clara. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, tumunog ang doorbell ng kondo. Ang klasikong tunog na karaniwang kaaya-aya ay naging parang alarma ng panganib para kay Clara. Kumabog ng malakas ang kanyang puso, halos mabali ang kanyang mga tadyang. Alam na alam niya kung sino ang dumating. Nagmamadali siyang lumapit sa pinto at binuksan ito. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Elena, na may dalang simpleng bayong na may disenyong batik. Ang mainit ng ngiti ni Elena, na laging tapat at nakakapagpakalma, ay nagsisilbing lunas sa bawat sugat at pait na nararamdaman ni Clara sa bahay na ito. Niyakap ni Clara nang mahigpit ang kanyang ina, isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Elena. Ang amoy ng basang lupa at ang kasimplehan ng probinsya ay agad na sumalubong sa kanya, pumuno sa kanyang mga pandama at agad na nagpakalma sa bawat nerbiyos niyang naninigas. "Hello, anak," malambing at puno ng pagmamahal na sabi ni Elena. Tinapik-tapik niya ang likod ni Clara.
Mabilis na sumulyap ang kanyang mga mata sa loob ng marangyang kondo. Alam na alam niya kung anong unos ang haharapin niya sa pagkakataong ito, bago pa man makapag-anyaya si Clara na pumasok si Elena o makamusta man lang. Sumalubong na ang boses ni Victoria mula sa sala, matinis at sumisira sa katahimikan ng umaga. Aba, andito na pala. Akala ko naligaw sa malaking syudad na to. Alam mo na, bihira lang naman kasing makapunta sa syudad, di ba? Ngumiti ng bahagya si Elena, pilit na pinipigilan ang kumukulong damdamin sa kanyang puso. Magandang umaga po, Ma'am Victoria. Pasensya na po sa abala. Abala? Siyempre hindi. Gusto ko nga ang maraming tao, sabi ni Victoria, pero ang tingin niya ay puno ng pang-aalipusta. Para bang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay lason na binalutan ng pulot. Pero sana naman, hindi ka nagdala ng mga bagay na hindi importante. Puno na ng mga mamahaling gamit ang bahay na to. Wala nang lugar para sa mga walang kwentang bagay. Nakita ni Clara na yumuko si Elena, bahagyang lumungkot ang mga mata, na para bang ang liwanag doon ay unti-unting namamatay. Kinuha niya ang bayong ng ina. Mga damit lang po ito, ma'am. Wala pong iba. Ah, ganoon ba? Akala ko nagdala ka na naman ng mga ani mula sa bukid nyo. Dati ganoon, di ba? Saging, kamote, o kung ano-ano pa. Ngumisi ng mapanlait si Victoria, saka lumingon kay Marco na kalalabas lang ng banyo, basa pa ang buhok niya. Marco, tingnan mo, dumating na ang nanay niya. Sana naman wala ng drama ngayon, ha? Pagod na ako sa mga murang drama. Pilit na ngumiti si Marco kay Elena. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Welcome po, Nay, sabi niya nang walang emosyon. Alam na alam niya kung paano kikilos ang kanyang ina at pinili niyang maging isang pasibong manonood, para bang lahat ng ito ay isang palabas lang na hindi siya kasama. Ang klasikong eksenang ito ay laging nauulit, parang lumang pelikulang paulit-ulit na ipinapalabas. Susubukan ni Elena na maging magalang hanggat maaari. Susubukang pagaanin ang suwasana sa pamamagitan ng mga maliliit na kwento mula sa probinsya. Si Victoria naman ay magbibitiw ng sunod-sunod na parinig na habang tumatagal ay lalong tumataraki. At si Marco, magiging tagapamagitan na hindi kailanman pumapanig, pipiliing magtago sa likod ng kanyang kawalan ng pakialam, hinahayaang bulihin ng kanyang ina, sina Clara at Elena, nang walang anumang pagtatanggol. Sumisikip ang dibdib ni Clara na para bang may mabigat na bagay na nakadagan dito. Nakikita niya si Elena na nakaupo ng alanganin sa sofa, pilit na ginagawang maliit ang sarili para hindi masyadong mapansin ni Victoria. Sa tuwing magsasalita si Victoria, nakatingin lang si Elena sa sahig na para bang hinahanap doon ang kasagutan sa kanyang sinapit. Nag-aalab ang awa at galit sa loob ni Clara, lumilikha ng isang unos sa kanyang puso. Bakit kailangang ganito tratuhin ang kanyang ina, ang pinakamarangal na babaeng kilala niya? Bakit hindi man lang siya ipagtanggol ni Marco, ang kanyang asawa? Ang nararamdaman ni Clara ay binaliwala, tinabunan ng mga patong-patong na parinig. Ganoon din ang nararamdaman ng kanyang ina. Alam niyang may hangganan ang pasensya at malapit na itong umabot sa sukdulan. Isang malaking desisyon ang kailangan niyang gawin sa lalong madaling panahon. Matapos ang isang alanganing tanghalian na parang isang interogasyon kung saan walang tigil si Victoria sa pagkomento sa paraan ng pagkain ni Elena na itinuturing niyang hindi sosyal, walang alam sa table manners, at pinapansin pa ang tunog ng kutsara ni Elena na tumatama sa plato. Sa wakas ay nakahanap si Clara ng pagkakataong makausap ng sarilinan ang kanyang ina. Inaya niya si Elena sa kanilang master bedroom, isang lugar na tila nagsisilbing kaisa-isang kuta niya laban sa pangingibabaw ni Victoria, malayo sa pandinig ng laging matalas na tainga ni Victoria at sa mga matang mapagwalang bahala ni Marco. Umupo si Elena sa gilid ng malambot na king-size bed. Walang laman ang kanyang tingin. Malayo ang tinatanaw sa labas ng bintana ng kondo na nagpapakita ng kumikinang na tanawin ng Maynila. Ang mga skyscraper ay nagtataasan sa ilalim ng maaliwalas na asul na langit. Ang siksikang trapiko ay parang mga langgam sa ibaba. Ngunit ang lahat ng karangyaan at kislap na iyon ay tila hindi kayang abutin ang malalim na kalungkutan na malinaw na nakaguhit sa mga mata ng kanyang ina. Nay, sorry po sa ginawa ni Ma'am Victoria, mahinang sabi ni Clara.
Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Lumuhod siya malapit sa paanan ng ina. Tinitigan ang mukha ni Elena na mukhang pagod. Marahan niyang hinawakan ang mga kulubot, ngunit maligamgam na kamay ni Elena na para bang sinusubukang ipasa ang kanyang lakas. Ngumiti ng bahagya si Elena. Isang ngiti na mas mukhang pilit na nagtatago ng sakit, sinusubukang palakasin ang loob ng kanyang anak. Okay lang, anak. Sanay na si nanay. Huwag mo nang masyadong isipin. Pero hindi po ako sanay. Nay, hindi ko po ito matanggap. Putol ni Clara. Nanginginig ang boses sa pagpigil sa iyak. Sa tuwing ginaganito ka, nasasaktan ang puso ko. Hindi ko na po kayang makita kang laging nilalait. Nag-abala ka pang bumiyahe mula sa probinsya para lang tratuhin na parang katulong, parang isang estrangherong hindi inimbitahan. Bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito? Bakit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo? May dignidad ka rin naman, Nay. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Clara, bumubuo ng maliliit na lawa sa kanyang mga talukap. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang tingin ay lumipad sa nakaraan. Hinaplos niya ang buhok ni Clara ng may pagmamahal. Anak, may mga bagay na hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo ng buo ngayon. May pasanin akong dinadala ng mag-isa sa loob ng mahabang panahon. Pero maniwala ka, lahat ng ito ay para sa kabutihan natin, para sa kinabukasan mo. Kumunot ang noo ni Clara. Isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Para sa anong kabutihan, Nay? May tinatago po ba kayo sa akin? Bakit ayaw niyong maging tapat? Giit niya, nanginginig ang boses sa pagitan ng kuryosidad at takot sa katotohanan. Sandaling natahimik si Elena, nag-aalangan, na para bang tinitimbang ang tamang mga salita para ihayag ang isang malaking lihim. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng lakas, tinitigan ang mga mata ni Clara nang may tinging puno ng pagsisisi. Clara, may isang kasunduan, isang pangako na ginawa ko sa pamilya ni Marco. Nang marinig ang mga salitang kasunduan at pangako, nakaramdam si Clara ng isang malakas na suntok. Ang masamang kutob niya ay naging isang nakakatakot na katotohanan. Anong kasunduan po, Nay? Muli niyang giit. Halos hindi na marinig ang kanyang boses. Isang bulong na lamang, noong nag-aaral ka pa sa kolehiyo dito sa Maynila at kailangan kong tustusan ang napakalaking gastusin. Ako, medyo nagipit ako. Nagkaroon ng isang napakabigat na problemang pinansyal. Anak, simula ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina, nanginginig, at puno ng malalim na pighati. Halos maubos na ang ipon ko habang pataas ng pataas ang tuition mo. Sinubukan ko na ang lahat, nangutang dito, nangutang doon, pero walang mahanap na solusyon. Noong panahong iyon, nalaman ni Marco ang hirap ko. Lihim siyang pumunta sa akin. Sabi niya, sasagutin niya ang lahat ng gastusin mo sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos ka, hanggang sa makuha mo ang iyong diploma. Basta hindi ko raw pakikialaman ang buhay mag-asawa ninyo pagkatapos ng kasal, at ang pinakamabigat, basta handa raw akong tiisin ang lahat ng pagtrato ng pamilya niya, lalo na ni Victoria. Kahit na masakit, kahit na laitin at hamakin ako, kailangan kong manahimik at tanggapin. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Isang pinaghalong emosyon ang sumalakay sa kanya nang may matinding lakas, gulat, galit, di masukat na lungkot, at isang pakiramdam ng pagkakasala na unti-unting kumakain sa kanya. Kaya pala, lahat ng mapang maliit na pagtrato, bawat salitang mapanlait, bawat mapait na parinig na tinanggap ng kanyang ina sa loob ng maraming taon ay bahagi ng presyong kailangang bayaran para sa kanyang edukasyon, para sa mga pangarap na dati niyang hinabol ng buong sigasig. Kaya pala lahat ng ito ay dahil sa akin? Dahil sa malaki kong tuition fee? Tanong ni Clara. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya maisip kung gaano kabigat ang pasaning dinala ng kanyang ina. Durog na durog ang kanyang puso, pira-piraso. Pakiramdam niya ay isa siyang anak na walang utang na loob, na naging pabigat pa sa kanyang ina. Siya ang naglagay sa kanyang ina sa ganitong sitwasyon ng kahihiyan. Dali-daling umiling si Elena. Nagsimulang umagos ng malakas ang luha sa kanyang mga kulubot na pisngi, gumuguhit ng mga landas sa kanyang pagod na mukha. Hindi, anak, hindi mo kasalanan. Huwag mong iisipin yan.
Desisyon ko ito. Gusto kong maging matagumpay ka. Gusto kong maabot mo ang iyong mga pangarap. Ayokong maranasan mo ang hirap na dinanas ko. Sinamantala lang ni Marco ang sitwasyon noon. Alam niyang kailangan natin ng tulong at ginamit niya iyon bilang alas. At pumayag ako. Pumayag akong tapak-tapakan ng ganito. Pumayag akong laging laitin. Hindi na napigilan ni Clara ang kanyang mga luha. Naisip niya kung gaano nagdusa ang kanyang ina sa loob ng mahabang panahon. Lumulunok ng mapait na tableta para sa kaligayahan at kinabukasan ng kanyang anak. Ang mga sakit na madalas maramdaman ng kanyang ina nitong mga nakaraang panahon, ang stress na kitang-kita sa bawat guhit sa kanyang mukha, lahat ng iyon ay nagkaroon na ng saysay. Hindi lang iyon sakit sa katawan, kundi sakit sa puso na hindi gumagaling. Wala akong ibang pagpipilian anak, bulong ni Elena, humihikbi. Ayokong huminto ka sa pag-aaral. Iyon lang ang tanging daan mo patungo sa isang mas magandang buhay, sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Niyakap ni Clara nang mahigpit ang kanyang ina, na para bang gusto niyang buuin muli ang mga piraso ng durog na puso ng kanyang ina. Naghalo ang kanilang mga luha, bumabasa sa balikat ni Clara. Ang lumang sugat na dati nakabuka lamang ay lalo pang lumalim, dumudugo at nagiiwan ng bakas na masakit. Ang lihim na kasunduang ito na ngayon niya lang nalaman ay nagpaliwanag ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit laging nagpapasakop ang kanyang ina, kung bakit laging tahimik si Marco, at kung bakit napakadaling laitin sila ni Victoria nang walang anumang pagsisisi. Durog man ang puso ni Clara, ngunit sa likod ng matinding sakit na iyon, isang baga ang nagsimulang mag-apoy, isang baga ng galit at matinding determinasyon na gumanti hindi lang para sa kanyang dignidad, kundi lalo na para sa karangalan at kaligayahan ng kanyang ina. Kinagabihan, matapos ang alanganing tanghalian na puno ng parinig, ang kapaligiran sa kondo ay mas lalong naging mabigat. Ang lamig mula sa aircon ay tila hindi kayang pawiin ang tensyon na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ang pag-amin ni Elena kaninang tanghali ay paulit-ulit pa ring umiikot sa isipan ni Clara, lumilikha ng isang unos ng emosyon na hindi na niya kayang tiisin. Nakita niya ang kanyang ina na sinusubukang ngumiti, nakikipag-usap ng magaan kay Marco tungkol sa plano nilang bakasyon na para bang walang nangyari. Ngunit alam ni Clara na ang ngiting iyon ay isang marupok na maskara, at sa likod nito ay isang pusong sugatan. Isang sugat na ngayon ay sumusugat na rin ng malalim kay Clara. Tila naramdaman ni Victoria ang tumitinding tensyon, ngunit lalo pa niya itong ikinatuwa. Matapos ang hapunan na binalot ng pilit na katahimikan, kung saan tunog lang ng mga kubyertos ang naririnig, nagtipon sila sa sala. Nakaupo si Marco sa sofa, abala sa kanyang cellphone. Paminsan-minsan ay tumatawa nang bahagya sa isang video na pinapanood. Wala siyang kamalay-malay sa kapaligiran sa paligid niya. Si Victoria ay nakaupo sa isang single chair, abala sa pagbabasa ng isang bagong fashion magazine. Bigla, sa isang madramang kilos na nakakuha ng atensyon, hinampas ni Victoria ang glass coffee table dahilan para manginig at halos matapon ang laman ng porselanang tasa ng tsaa sa ibabaw nito. Hindi ko na kaya, sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis, sumisira sa katahimikan ng gabi at nagpagulat kay Marco. Napatingala siya, halos mahulog ang cellphone sa kanyang kamay. Sawa na ako sa pagkukunwaring ito, sawa na ako sa presensya ng taong ito sa bahay ko. Itinuro ni Victoria nang diretso si Elena gamit ang kanyang hintuturo na may malaking diamanting singsing. Ang kanyang tingin ay puno ng pang-aalipusta. Sa wakas ay napansin ni Marco na may mali. "Ma, ano to?" tanong niya. Medyo nagpanik ang kanyang boses. Ano to, Marco?" Tumayo si Victoria at lumapit kay Elena na ngayon ay nakaupong tulala sa sofa. Ang babaeng ito, muling itinuro ni Victoria si Elena, ngayon ay may hindi na maitagong pandidiri. Pinapasikip lang niya ang bahay ko. Kakaiba ang amoy niya at kung magsalita, parang taga-bundok. Sigurado akong uubusin lang niya ang yaman natin. Nakikitira lang siya dito. Hindi ako makahinga kapag malapit siya sa akin. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya kadungis at kapangit?
Naramdaman ni Clara na kumukulo ang kanyang dugo para bang may mainit na usok na lumalabas sa kanyang mga tainga. Gusto niyang tumalon, ipagtanggol ang kanyang ina, sigawan si Victoria. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Victoria ay parang isang malakas na suntok, ngunit mabilis na hinawakan ni Elena ang kamay ni Clara, hinigpitan ito at sumenyas na manahimik. Si Elena naman ay yumuko na lang ng malalim, nanginginig ang mga labi, sinusubukang pigilan ang mga luha na namumuo na at handa ng tumulo, putlang-putla ang kanyang mukha. Tama na, Ma. Itigil niyo na to. Hindi na nakatiis si Clara. Ubos na talaga ang kanyang pasensya. Bakit niyo laging nilalait si nanay? Anong kasalanan niya? Gusto niya lang namang bisitahin ang anak niya. Ang kasalanan niya ay nandito siya. Ang kasalanan niya ay isa siyang peste na gusto lang samantalahin ang kabaitan ni Marco. Sigaw ni Victoria. Lumapit kay Elena hanggang sa halos magdikit na sila. Alam mo, Clara, dapat magpasalamat ka at may asawa kang mayaman tulad ni Marco. Huwag mong hayaang sirain ng nanay mo ang pangalan ng pamilya natin. O baka naman tinuruan ka na niya ng mga hindi magagandang bagay. Kaya ka nagiging suwail na ganito, isang manugang na walang utang na loob. Pagkatapos ay lumingon si Victoria kay Elena. Namumula ang kanyang mukha sa nag-aalab na galit. Makinig ka, babae. Sawa na ako. Sawa na, sawang-sawa na. Umalis ka sa bahay na ito, ngayon din. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Kahit na matulog ka pa sa lansangan, huwag ka nang babalik dito kailanman. Ayoko nang makita yang mukha mong gusgusin. Isa ka lang kahihiyan. Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na patalim na tumusok sa puso ni Clara, bumaon hanggang sa buto. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, umaasang ipagtatanggol siya ng kanyang asawa, napipigilan ang malupit na pang-aapi na ito. Ngunit nakatayo lang si Marco na parang estatwa sa tabi ng kanyang ina. Putlang-putla ang kanyang mukha, hindi magawang tumingin sa mata ni Clara o ni Elena. Wala siyang binigkas ni isang salita, para bang natuyo ang kanyang dila. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho sa harap ng kapangyarihan ng kanyang ina. Isa siyang tunay na duwag. Dahan-dahang tumayo si Elena, nanginginig ng husto ang kanyang katawan na para bang anumang oras ay babagsak siya. Tiningnan niya si Clara nang may tinging puno ng paumanhin at malalim na pighati, sa kabahagyang tumango na parang sinasabing, "Hayaan mo na, anak." Sa mabibigat na hakbang, naglakad siya patungo sa pinto ng kondo, pinulot ang kanyang bayong na nakalatag sa sahig gamit ang nanginginig na kamay. "Nay, huwag kang umalis, Nay! Sasama ako sa iyo!" Sigaw ni Clara. Sinusubukang pigilan ng ina. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Ngunit hinawakan ni Victoria nang mahigpit ang braso ni Clara, pinigilan ang kanyang paghakbang. "Hayaan mo na siya, umalis na siya. Ayoko nang makita ang mukha niya. Pareho lang kayo, parehong suwail at walang utang na loob, parehong mahirap at nakakadiri." Tinulak ni Victoria ang likod ni Elena hanggang sa halos matumba ito sa may pintuan na para bang gusto na niya itong alisin agad-agad. Wasak na wasak ang puso ni Clara. Nakita niya ang kanyang ina na lumabas ng pinto. Ang kanyang likod ay mukhang napakarupok at maliit sa likod ng pintong agad na isinara ni Victoria nang may malakas na kalabog na nakakabingi. Ang tunog ng kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong kondo, parang isang putok ng baril na nagtapos sa lahat. Bumuhos ang luha ni Clara, bumaha sa kanyang mga pisngi, binabasa ang kanyang mukha na ngayon ay namumula sa galit at sakit. Ang pinaghalong sakit, galit at pagkabigo ay sumabog nang hindi na makontrol. Tinitigan niya si Victoria nang may tinging puno ng puot na hindi pa niya naipakita kailanman. Ang tinging iyon ay tumusok diretso sa puso ni Victoria, kahit na tila hindi natinag ang babae. "Tandaan niyo to, Ma. Pagsisisihan niyo to habang buhay. Darating ang araw na luluhod kayo sa harapan namin." Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay paos dahil sa iyak. Tumawa ng mapanlait si Victoria, isang tawa na puno ng tagumpay at pangmamaliit. Pagsisisi, para saan? Mas gumaan pa nga ang pakiramdam ko. Ngayon, malinis na ang bahay na ito sa mga peste. Hinding-hindi nyo kami mapapantayan, tandaan nyo yan.
Lumingon si Clara kay Marco na sa wakas ay lumapit na sa kanya, sinusubukang hawakan ang kanyang kamay. Mukha siyang nagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Mahal, tama na, ganyan lang talaga si Mama. Pasensya na, manahimik ka, Marco. Huwag mo akong hawakan. Tinabig ni Clara nang malakas ang kamay ni Marco. Ang kanyang mga mata ay tumusok kay Marco nang may malalim na pagkadismaya. Wala kang ginawa. Nakita mong nilalait ang nanay ko, pinalayas na parang hayop at nanahimik ka lang. Isa kang duwag. Hindi ka karapat-dapat tawaging anak, lalo na asawa. Sukang-suka na ako sayo. Ang mga salita ni Clara ay parang sibat na tumama kay Marco, dumiretso sa kanyang puso. Natahimik siya, natigilan, at tinitigan si Clara nang may nanlalaking mga mata. Hindi na naghintay ng sagot si Clara. Sa mabilis at galit na hakbang, tumalikod siya, pumasok sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas, mas malakas pa sa kalabog ng pinto ni Victoria kanina. Sa loob ng kwarto, humagulgol si Clara, hinayaang lumabas lahat ng kanyang emosyon. Ang baga na dati maliit lamang ay ngayon ay naging isang naglalagablab na apoy na sumusunog sa kanyang buong kaluluwa. Buo na ang kanyang desisyon. Hindi na niya hahayaang tratuhin ng ganito ang kanyang ina. Gagantihan niya ang lahat sa paraang hindi nila inaasahan, sa paraang ikagugulat at pagsisisihan nila habang buhay. Ang malupit na pagpapalayas na ito ang naging mitsa at isinumpa ni Clara na magbabayad sila ng mahal para sa bawat patak ng luha ng kanyang ina. Matapos humupa ang nakakadurog pusong pag-iyak na nag-iwan ng bakas ng hapdi sa namamagang sulok ng kanyang mga mata, bumangon si Clara mula sa kama. Namamaga ang kanyang mukha, pula at bahagyang maga ang kanyang mga mata. Ngunit sa likod nito ay may apoy ng galit at determinasyon na hindi kayang patayin kahit ng luha. Tama na. Tama na ang pagiging isang aping manugang. Tama na ang pagtrato sa kanya na parang isang walang halagang anino sa bahay na ito, at ang pinakamahalaga, tama na ang paghamak at pagpapalayas sa kanyang ina na parang isang basurang walang silbi. Ang kasunduang ginawa ni Elena kay Marco, ang napakalaking sakripisyo na ngayon niya lang nalaman, ay naging gatong sa apoy ng paghihiganti na nag-aalab sa kanyang dibdib. Hindi na si Clara ang dating inosenteng probinsyana na masunurin, na madaling lokohin at tapak-tapakan. Siya ay isang babaeng malubhang na sugatan ngayon. Ngunit ang sugat na iyon ang magiging kanyang hindi inaasahang lakas. Gamit ang nanginginig ngunit matatag na mga kamay, inilabas ni Clara ang kanyang luma, kupas na kayumangging maleta mula sa likod ng aparador. Isang maleta na bihira niyang gamitin dahil karamihan sa kanyang mga damit ngayon ay mamahaling regalo mula kay Marco. Sa mabilis at walang pag-aalinlangang kilos, sinimulan niyang ilagay ang ilang mahahalagang damit, ang kanyang mga importanteng dokumento, at ang kanyang laptop. Wala na siyang kailangan pa mula sa bahay na ito, mula sa pamilyang ito. Ang yaman na kanilang ipinagmamalaki, ang karangyaang laging ipinagyayabang ni Victoria, ay ngayon ay tila nakakadiri sa kanyang paningin, parang isang matamis na lason. Sakto nang matapos isara ni Clara ang kanyang maleta, may marahang kumatok sa pinto ng kwarto. Boses ni Marco. Clara, mahal, buksan mo ang pinto, mag-usap tayo ng maayos, huwag kang padalos-dalos. Hindi sumagot si Clara. Alam niya na ang maayos na usapan ni Marco ay laging nagtatapos sa kanya ang hinihilingang magparaya, unawain ang ugali ng ina niya at maging mapagpasensya. Ubos na ang kanyang pasensya, naubos ng sunod-sunod na pang-aalipusta. Matapos mag-impake at buo na ang kanyang loob, huminga ng malalim si Clara. Gamit ang nanginginig ngunit puno ng determinasyong kamay, pinihit niya ang doorknob at binuksan ang pinto. Nagulat si Marco nang makita ang maleta sa kanyang kamay. Namutla ang kanyang mukha, nanlaki ang mga mata sa hindi paniniwala. Clara, saan ka pupunta? Huwag kang magbiro. Gabi na. Hindi ako nagbibiro, Marco, sabi ni Clara. Malamig at matigas ang kanyang boses na nagpanginig kay Marco. Bawat pantig na lumalabas sa bibig ni Clara ay parang yelo na tumutusok. Aalis na ako. Hindi ko na kayang manirahan sa isang lugar kung saan ang sarili kong ina ay pinalayas at hinamak ng ganito. Hindi ko masikmura. Pero Clara, bahay natin to. Ang bahay na itinayo ko para sayo. Saan ka pupunta mag-isa? Huwag kang padalos-dalos, mahal.
Hindi naman sinasadya ni Mama yun. Nagpadala lang siya sa emosyon. Kakausapin ko siya. Sinubukang magpaliwanag ni Marco. Sinusubukang abutin ang kamay ni Clara, ngunit ang kanyang mga salita ay walang saysay sa pandinig ni Clara. Tama na, Marco. Sawa na ako sa mga walang kwentang pagtatanggol mo. Sawa na ako sa nagpadala lang sa emosyon na lagi mong sinasabi. Tinabig ni Clara nang malakas ang kamay ni Marco. Hindi mo ako kailanman ipinagtanggol. Hindi mo ipinagtanggol ang nanay ko. Nanahimik ka lang. Ang pananahimik mo ay pagsang-ayon sa lahat ng pang-aalipusta. Alam mong pinalayas ang nanay ko at nanahimik ka pa rin. Tinitigan siya ni Clara ng diretso, nag-aapoy ang mga mata. Nang talanina, pupunta ako sa isang lugar kung saan kami ng nanay ko ay iginagalang, kung saan kami ay itinuturing na tao, at ikaw, magpakasaya ka sa yaman mo, kasama ang mapagmataas mong ina. Magpakasaya kayo sa pagdurusang nilikha ninyo. Walang hinintay na sagot mula kay Marco, hinila ni Clara ang kanyang maleta at mabilis na naglakad patungo sa labasan ng kondo. Sinubukan siyang pigilan ni Marco, hinawakan ang kanyang braso. Clara, pakiusap, huwag mong gawin to. Ngunit nakawala si Clara mula sa kanyang pagkakahawak gamit ang lakas na hindi inaasahan ni Marco. Sa may pintuan, lumingon si Clara. Nandoon, lumabas na si Victoria mula sa sala. Gulat ang kanyang mukha, ang tingin niya ay may halong galit at hindi paniniwala. Marahil ay hindi inakala ni Victoria na maglalakas loob si Clara na gawin ito. Akala niyo ito na ang katapusan, sabi ni Clara. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng banta. Bawat salita ay may diin. Nagkakamali kayo. Simula pa lang ito. Pagsisisihan niyo to. Ng todo. Babayaran niyo ang bawat patak ng luha ng nanay ko at bawat pang-aalipusta na binitiwan ninyo. Hintayin niyo lang. At sa mga salitang iyon, humakbang si Clara palabas ng pinto. Iniwan ang marangyang kondo, iniwan si Marco na natigilan, at si Victoria na ngayon ay tulala, na parabang tinamaan ng kidlat. Pinindot ni Clara ang button ng elevator at hindi nagtagal. Bumukas ang pinto nito nang may mahinang tunog. Pumasok si Clara. Ang kanyang paghinga ay may halong ginhawa at kaba. Alam niyang ito ay isang malaking hakbang, isang hakbang na hindi na mababawi. Isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Habang pababa ang elevator mula sa 25 palapag, gulong-gulo ang isip ni Clara. Hindi niya alam kung saan pupunta. Kung uuwi siya sa probinsya, lalo lang siyang masasaktan. Ang makita ang kanyang ina sa malungkot na kalagayan. Kaunti lang ang dala niyang pera at isang ATM card. Biglang tumunog ang cellphone ni Clara sa loob ng kanyang bag. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Nag-alinlangan siya, gusto sana niyang baliwalain, ngunit isang kakaibang tulak ang nag-udyok sa kanyang sagutin ang tawag. Hello, paos ang boses ni Clara dahil sa mga natirang iyak. Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang, magalang pakinggan, ngunit mayroon ding aura ng autoridad at profesionalismo. Magandang gabi, ito po ba si Clara, anak ni Ginang Elena Suarez? Nagulat si Clara. Paano nalaman ng babaeng ito ang pangalan niya at kung sino ang kanyang ina? Opo, ako nga po. Bakit po? Ako po si Liza. Ako po ang personal assistant ni Ginang Elena. Pinakiusapan niya akong tawagan ka, kalmadong sabi ng boses. Alam po niya ang nangyari kanina. Narinig na po niya ang lahat. Pinapasabi po niya na huwag kang mag-alala at maghintay sa lobby ng kondo. May mahalaga po siyang kailangang pag-usapan sa inyo at papunta na po siya sa lokasyon ninyo. Natigilan si Clara, nalilito. Personal assistant? Lokasyon? Anong ibig sabihin nito? Hindi kailanman nabanggit ng kanyang ina na mayroon siyang personal assistant. Ang alam ni Clara, ang kanyang ina ay isang simpleng may bahay lang sa probinsya. Paminsan-minsan ay tumutulong sa mga kapitbahay sa pagsasaka. Ang kanyang pakiramdam ay pinaghalong matinding pagkalito at isang sinag ng hindi inaasahang pag-asa. Ano ba talaga ang itinatago ng kanyang ina sa loob ng mahabang panahon? May kaugnayan ba ito sa lihim at kasunduan na ikinuwento ng kanyang ina kanina?
Mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang malaman, tila ang tadhana na mismo ang nagtuturo ng daan. Pagbukas ng pinto ng elevator sa marangyang lobby ng kondo, na nagpapakita ng makintab na sahig na marmol at kumikinang na mga chandelier, agad na hinanap ni Clara ang kanyang ina. Ngunit ang natagpuan niya ay hindi ang Elena na kilala niya na may simpleng duster at bayong. Nakatayo roon ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na napakaayos at elegante ang pananamit. Suot ang isang navy blue blazer na tamang-tama sa kanyang katawan, may modernong ayos ng buhok at minimalist ngunit dekalidad na alahas. Nakatayo ang babae sa tabi ng isang lalaking nakauniporme ng driver na may hawak na karatula na malinaw na nakasulat ang ginang Elena Suarez. Ngumiti ng bahagya ang eleganteng babae nang makita si Clara. Ang kanyang ngiti ay mainit, ngunit mayroon ding aura ng profesionalismo. Kayo po si Miss Clara, hindi po ba? Ako po si Liza, bati ng babae ng may profesional ngunit magiliw na tono. Ang kanyang boses ay malambing at may autoridad. Naghihintay na po si Ginang Elena sa sasakyan. Halika po, samahan niyo ako, miss. Nanatiling nakatayo si Clara. Tinititigan si Liza nang may hindi makapaniwalang tingin. Naghihintay? Pero sa sasakyan? Ano? Sinusubukan ng kanyang utak na iproseso ang lahat ng impormasyon, ngunit tila napakarami at magkakasalungat. Ngumiti lang ng bahagya si Liza, itinuro ang pangunahing pinto ng lobby na gawa sa makapal na salamin. Sa labas ay nakaparada ang isang marangyang itim na sasakyan, isang bagong-bagong Mercedes-Benz S-Class na perpektong sinasalamin ang ilaw mula sa lobby. Mukhang bago at malinis ang sasakyan, may isa pang driver na handa nang magbukas ng pinto sa likuran. Malinaw na hindi ito ordinaryong taxi o isang ride-sharing service. Ito ay isang sasakyan na pag-aari lamang ng mga mayayaman ng mga matataas na ehekutibo. Malayo sa imahe ng kanyang ina na lagi niyang kilala. Malayo sa kasimplehan ni Elena na pinaniniwalaan niya sa loob ng mahabang panahon. Halika na po, miss. Baka maghintay pa ng matagal si Ginang Elena. Ginabayan ni Liza si Clara ng may banayad ngunit tiyak na kilos na parabang sanay na siyang makitungo sa mga taong nagugulat. Lumabas si Clara ng lobby, gulong-gulo ang isip. Isang marangyang sasakyan, isang dekalidad na personal assistant, at ngayon ang kanyang ina na naghihintay sa loob na may ibang anyo. Lahat ng ito ay hindi kapanipaniwala. Ang kanyang ina ay isang simpleng babae mula sa probinsya na may maliit na sakahan. Paano nangyari ito? Saan galing ang lahat ng ito? Ang mga tanong na iyon ay umiikot sa kanyang ulo nang walang tigil. Nang bumukas ang pinto sa likuran ng sasakyan ng may mahinang tunog, nakita ni Clara ang kanyang ina na nakaupo sa loob, suot ang damit na lubos na naiiba sa huli niyang nakita ilang oras lang ang nakalipas. Ngayon, si Elena ay nakasuot ng isang eleganteng emerald green silk blouse at kasuotang pantalon na kaparehong kulay. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang buhok sa isang modernong sanggol at mayroon siyang kaunting makeup, isang light pink na lipstick at manipis na eyeliner sa kanyang mukha na nagpamukha kay Elena na mas bata, mas sariwa at naglalabas ng isang aura ng autoridad na hindi pa nakikita ni Clara dati. Hindi na siya ang gusgusing at mahinang Elena na hinamak ni Victoria kanina. Hindi na siya ang masunuring babae mula sa probinsya. Tinitigan ni Elena si Clara nang may parehong malambot na tingin, puno ng pagmamahal, ngunit ngayon, mayroon itong karangalan, katahimikan, at lakas na nagniningning mula sa kanya. Umupo ka, anak, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanatiling malambot, ngunit ngayon ay mas matatag na pakinggan. Umusog siya ng kaunti para makapasok at makaupo si Clara sa tabi niya. Pumasok si Clara sa sasakyan, naramdaman ang init mula sa marangyang leather na upuan. Ang mamahaling amoy ng tunay na leather at ang malambot na pabango na suot ng kanyang ina ay sumalubong sa kanya, lubos na kabaligtaran ng amoy ng lutong bahay o amoy ng bukid na karaniwan niyang iniuugnay kay Elena. Nasa unahan na si Liza, sa tabi ng driver na agad na pinindot ang start button. Dahan-dahang umandar ang sasakyan palayo sa lugar ng kondo. Inilalayo si Clara kina Marco at Victoria, ngunit inilalapit din siya sa isang mundo na ganap na bago. Nay,
Ano to? Sa wakas ay nagsalita si Clara, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita at nararamdaman. Nanginginig ang kanyang boses. Sino siya? Bakit, Nay? Bakit ganito ang suot mo at itong sasakyan? Nay, saan po tayo pupunta? Bakit iba po ang hitsura ninyo? Ngumiti ng bahagya si Elena. Isang ngiti na puno ng lihim, ngunit mayroon ding ginhawa. Pasensya na, anak. Kinailangan kong itago ito sa iyo sa loob ng mahabang panahon para sa iyong kaligtasan at para na rin sa plano natin. Hinawakan niya ang kamay ni Clara. Ang kanyang haplos ay nakakapagpakalma. Si Liza ang personal assistant ko at isa lang ito sa mga service vehicles ko. Natigilan si Clara. Nagpoproseso ang kanyang utak sa bawat salita. Isa lang sa mga service vehicles. Ibig sabihin, mayroon pang ibang marangyang sasakyan ang kanyang ina na tulad nito, saan nagtatrabaho ang kanyang ina para magkaroon ng personal assistant at ganito kamahal na sasakyan. Pero, Nay, sabi niyo po dati, isa lang kayong may bahay at paminsan-minsan ay tumutulong sa bukid ng mga kapitbahay sa probinsya. Laging pinaniniwalaan iyon ni Clara. Tumango si Elena. Totoo yon. Isa nga akong may bahay. Pero hindi lang yon, anak. Gusto ko lang kasing mag-focus ka sa pag-aaral mo. Ayokong mabigatan ka o makaramdam ng hiya sa pinagmulan ng pamilya natin na sa katunayan ay hindi naman mas mababa kaysa sa kanila. At saka, mayroon din akong sariling dahilan kung bakit nanatili akong mukhang simple kahit nagusgusin sa mata ng pamilya ni Marco. Biglang kuminang ng matalim ang mga mata ni Elena na para bang may apoy sa loob nito. Sinadya ko yun para subukan sila, para makita kung hanggang saan ang kanilang kasakiman at kayabangan, para makita kung tunay ba ang pagmamahal ni Marco sa'yo o dahil lang sa yaman na, sa kabalintunaan, ay hindi naman kanya. Pinoproseso ni Clara ang impormasyong ito. Kaya pala, ang kasimplehan ng kanyang ina, ang itsurang probinsyana na laging hinahamak ni Victoria, lahat ng iyon ay isang pagkukunwari, isang patibong, isang pagsubok. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pero bakit po, Nay? Bakit kailangan ganito? Bakit kailangan kayo pa ang tumanggap ng lahat ng pang-iinsulto? Naguguluhan pa rin si Clara kahit na nagsisimula ng magkaroon ng ideya. Huminga ng malalim si Elena, tinitigan si Clara ng may tinging puno ng lakas at malalim na katahimikan. Anak, matapos ang insidente kung saan nag-alok si Marco ng tulong para sa tuition mo noon, nagsimula na akong maghinala. Ang intensyon niya ay hindi dalisay. Dumating siya na may mga kondisyon, ginawa niyang alas sa panahong gipit na gipit ako. Mula noon, nagpasya akong baguhin ang diskarte. Gusto kong malaman kung tapat ba ang pagmamahal ni Marco sa'yo o nakabatay lang sa pera at katayuan sa lipunan, at gusto ko ring makita kung hanggang saan tayo kayang hamakin ni Victoria. Gusto kong matiyak na ilalabas nila ang kanilang tunay na kulay. Kaya, kayo po ay... Hindi matapos ni Clara ang kanyang sasabihin. Tila nanigas ang kanyang mga labi, ngunit nakuha na ng kanyang mga mata ang nakakagulat na katotohanan. Sa buong panahon, inakala niyang ang kanyang ina ay isang simpleng babae na walang kalaban-laban, isang inosenteng probinsyana. Tinitigan ni Elena si Clara. Isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ako si Elena Suarez, at tulad ng sinabi ni Liza kanina, anak, ako ang may-ari at CEO ng Rizal Development Corporation. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanya sa tanghaling tapat, umalingaw-ngaw sa isipan ni Clara. Rizal Development Corporation, ang pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Marco at Victoria bilang mga senior manager kung saan ipinagmamalaki nila ang kanilang posisyon at sahod. Kaya pala, sa buong panahon, kumakain sila, nagtatayo ng karera at nakukuha ang lahat ng karangyaan sa kumpanyang pag-aari mismo ng kanyang ina, ang taong palagi nilang hinahamak at minamaliit. Pakiramdam ni Clara ay umiikot ang buong mundo. Lahat ng piraso ng puzzle na dati nakakalat ay biglang nagkatugma, bumubuo ng isang buo at nakakagulat na larawan. Lahat ng masasamang pagtrato, lahat ng kanilang kayabangan, ngayon ay biglang nagkaroon ng dahilan kung bakit napakatatag ng kanyang ina sa pagharap dito.
Isang nakatagong misteryo na ngayon ay nabunyag, nagdadala ng isang pambihirang sorpresa at isang malamig na kasiyahan. Agad na nagdugtong-dugtong ang mga ideya sa kanyang isipan. Kaya pala napakalakas ng loob ni Victoria sa kanilang posisyon sa kumpanya. Wala silang kaalam-alam kung sino ang tunay na may-ari. Isang maninipis na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Clara. Pinaghalong matinding sakit sa puso at isang malamig na kasiyahan. Isang pahiwatig ng kung ano ang darating. Ang marangyang Mercedes-Benz S-Class ay payapang bumabaybay sa siksikang trapiko ng Maynila na hindi natutulog. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa labas ng bintana, lumilikha ng isang liwanag na salungat sa kapaligiran ng pagkabigla at emosyon sa loob ng sasakyan. Tulala pa rin si Clara sa tabi ng kanyang ina, sinusubukang unawain ang bawat katotohanang nabunyag. Ang kanyang inang si Elena, na akala niya ay isang simpleng may bahay lang, isang babae mula sa probinsya na inosente, ay isa palang bigating boss, ang may-ari at CEO ng Rizal Development Corporation. Ang higanteng kumpanya ng real estate kung saan sina Marco at Victoria ay kumukuha ng kanilang ikinabubuhay, pinagkakatiwalaan ang kanilang buhay at itinatayo ang kanilang peking karangyaan. Nahihilo si Clara, umiikot ang isip sa pagitan ng hindi masukat na pagkabigla, nag-aalab na galit at isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Lahat ng ito ay masyadong kakatwa, masyadong hindi kapani-paniwala para maging totoo. Nay, hindi ko maintindihan. Paano nangyari to? Bakit niyo po itinago ang lahat ng ito? Bakit hinayaan niyong laitin at hiyain kayo ng ganito sa loob ng mahabang panahon? Sa wakas ay nagsalita si Clara matapos ang mahabang katahimikan. Nanginginig pa rin ang kanyang boses, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Huminga ng malalim si Elena, tinitigan ang kanyang anak nang may tinging puno ngayon ng karunungan, katahimikan at malalim na lakas. Malinaw na si Elena ay isang babaeng may pambihirang karanasan sa buhay. Anak, ang buhay ay puno ng pagkukunwari, puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Minsan, kailangan nating gampanan ang isang papel na hindi natin gusto, magsusuot ng maskara para sa isang mas malaking layunin. Huminto siya sandali, ibinaling ang tingin sa labas ng bintana, tinitingnan ang matataas na gusali. Nang mamatay ang tatay mo, 15 taon na ang nakalipas, talagang nalugmok ako, nawalan ng direksyon. Ngunit mayroon akong maliit na mana mula sa yumaong lolo mo na, sa hindi ko malamang dahilan, ay napagpasyahan kong invest sa real estate. Noong panahong iyon, puspusan ang pag-unlad sa Maynila. Nakita ko ang isang magandang oportunidad. Nag-aral akong mabuti, nadapa at bumangon at nakakilala ng maraming tao. Dahan-dahan, isa-isang naging matagumpay ang mga proyekto ko. Itinayo ko ang kumpanyang ito mula sa wala, mula sa pawis at luha, mula sa bawat patak ng dugo at sakripisyo. Nakinig si Clara ng may paghanga, hindi makapagsalita. Wala siyang kaalam-alam sa bahaging ito ng buhay ng kanyang ina. Ang alam lang niya ay isang inang nagsusumikap para makapag-aral siya. Sinadya kong hindi sabihin sa'yo, o kahit kanino sa probinsya, ayokong mabigatan ka sa responsibilidad na ito. O na may ibang taong samantalahin tayo dahil alam nilang mayroon tayong yaman. Gusto kong mag-focus ka sa pag-aaral, maging isang babaeng may sariling kakayahan dahil sa iyong kaalaman, sa iyong talino. Hindi dahil lang sa yaman ng mga magulang. Paliwanag ni Elena. Lumingon muli kay Clara. Matigas ang kanyang tingin. At tungkol sa pamilya ni Marco, tulad ng sinabi ko kanina, hindi tapat ang intensyon niya noong nag-alok siya ng tulong para sa tuition mo. Alam niyang gipit na gipit ako at ginamit niya yun bilang alas. Iyon ang naging turning point para sa akin. Mula noon, nagpasya akong baguhin ang diskarte. Gusto kong malaman kung tunay ba ang pag-ibig ni Marco sa'yo o nakabatay lang sa pera at katayuan, at gusto ko ring makita kung hanggang saan tayo kayang hamakin ni Victoria. Kung patuloy ba nila tayong tatapak-tapakan. Pero nay, ang palayasin ng ganun, ang tratuhin na parang pulubi. Pumiyok ang boses ni Clara. Ang imahe ni Victoria na tinutulak ang kanyang ina ay sariwa pa rin at masakit sa kanyang isipan. Iyon na ang sukdulan. Anak, ubos na ang pasensya ko at lumagpas na sila sa guhit, sabi ni Elena,
Tumigas ang kanyang panga, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya nilang gawin at ipinakita na nila ang kanilang tunay na kulay, kasakiman, kayabangan, at walang basehang pang-aalipusta. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Sa wakas, ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na gawa sa artistikong wrought iron. Mahigpit itong binabantayan ng 2 security guard na nakauniporme. Nang automatikong bumukas ang gate, bumungad ang isang marangyang bahay na may modernong minimalist na estilo, eleganteng arkitektura, mainit na ilaw, malawak at alagang-alagang hardin, at isang malinaw na asul na swimming pool sa likod bahay. Hindi na ito isang marangyang kondo, kundi isang mansyon. Dito muna tayo titira, anak, sabi ni Elena na may maliit na ngiti. Isa ito sa mga ari-arian ko. Magsisimula tayo ng bagong buhay dito, sa isang ibang kabanata. Pagpasok sa mansyon, sinalubong si Clara ng ilang mga staff ng bahay, isang magiliw na mayordomo, ilang kasambahay, at isang chef na lahat ay yumuko ng may paggalang kay Elena. Pakiramdam ni Clara ay pumasok siya sa isang ganap na ibang mundo. Isang mundo na hindi niya inakalang nasa kamay pala ng kanyang ina. Pumunta sila sa isang malawak at modernong opisina sa bahay na may mga pader na salamin na nakaharap sa hardin. Isang malaking mesa na gawa sa solidong nara ang naroon, kumpleto sa isang bagong iMac at iba't ibang high-tech na kagamitan. Umupo si Elena sa kanyang malaking upuan at itinuro ang upuan sa harap niya para maupo si Clara. Clara, alam kong nasaktan ka. Ako rin. Pero hindi ito ang oras para maglunod sa kalungkutan o bulag na paghihiganti. Oras na para kumilos ng may malamig na ulo at pinag-isipang diskarte simula ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng autoridad. Kinuha ni Elena ang isang manipis na tablet mula sa kanyang mesa. Umilaw ang screen nito, nagpapakita ng isang komplikadong interface. Sa buong panahong ito, sina Marco at Victoria ay nagtatrabaho sa kumpanya ko. Si Marco bilang marketing manager at si Victoria bilang finance manager. Akala nila napakalaki ng kanilang naiambag. Hindi nila alam na bawat ulat na ibinibigay nila, bawat proyektong hinahawakan nila, bawat transaksyong pinansyal na inaprubahan nila, lahat ay napupunta sa mesa ko. At alam ko ang bawat detalye. Natahimik si Clara, halo-halo ang nararamdaman sa kanyang puso may sakit, ngunit mayroon ding paghanga sa lakas at talino ng kanyang ina. Kung ganun po, ano ang gagawin natin, Nay? Ano po ang plano nyo? Ngumiti ng bahagya si Elena. Isang ngiti na ngayon ay tila mas tuso at puno ng kalkulasyon kaysa dati. Pagsisisihin natin sila, hindi sa pamamagitan ng sumasabog na galit, anak, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang matagal na nilang minamaliit. Ang kapangyarihang tinapak-tapakan nila. Pinindot ni Elena ang ilang button sa kanyang tablet at lumitaw sa malaking screen sa dingding ang komplikadong organizational chart ng Rizal Development Corporation. Bukas, magsisimula tayo. Babalik ako sa opisina at hahawakan ko ng buo ang kumpanya. Nang hayagan, malalaman ng lahat kung sino ang tunay na may-ari. Tinitigan ni Elena si Clara nang may makahulugang tingin. At ikaw, Clara, may espesyal akong papel para sa iyo. Ako po? Itinuro ni Clara ang sarili. Nalilito, kahit na may isang sinag ng pag-asa na nagsisimulang tumubo sa kanyang puso. Oo, ikaw. Mag-aaral ka ng direkta mula sa akin. Ikaw ang magiging personal assistant ko. Pag-aaralan mo ang bawat detalye ng negosyong ito, bawat sulok ng kumpanyang ito. Makikita mo sa sarili mong mga mata kung paano sila nagtatrabaho, paano sila nabubuhay sa karangyaang pag-aari pala natin, dugot pawis natin. Tinitigan ni Elena nang mabuti ang mga mata ni Clara. Isang pangakong hindi binigkas ang namutawi. Magugulat sila pagkakita sa atin. Hindi, masisindak sila. At sasaksihan natin ang bawat sandali, bawat reaksyon nila, bawat pagsisisi sa kanilang mga mukha. Ito ang ating paghihiganti. Isang paghihiganting elegante, matalino, nakamamatay, at hindi nila malilimutan habang buhay. Ang baga sa dibdib ni Clara ay naging isang naglalagablab na apoy na sumusunog sa kanyang buong kaluluwa. Hindi pa ganap na nawawala ang sakit,
Ngunit ngayon ay mayroon na siyang malinaw na layunin. Isang maayos na planong paghihiganti, isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Pagsisisihin niya sina Marco at Victoria, masasaksihan nila sa sarili nilang mga mata na ang babaeng matagal na nilang hinamak at pinalayas ay ang Big Boss, ang may-ari ng kumpanyang pinagkukunan nilang lahat ng ikinabubuhay, at si Clara, na itinuring nilang walang kwentang manugang, isang probinsya ng walang klas, ang magiging kanang kamay ng boss, ng may-ari ng kumpanya, isang babaeng kasing kapangyarihan ng kanyang ina. Kinaumagahan, binalot ng manipis na hamog ang Maynila na dahan-dahang nawala sa sikat ng araw. Ngunit para kay Clara, ang hangin ay mas maliwanag, puno ng pag-asa, at may amoy ng tagumpay. Nakasuot siya ng isang dark gray blazer at pencil skirt. Ang dekalidad na materyales ay perpektong bumagay sa kanyang katawan. Tinernuhan niya ito ng isang malinis na puting silk blouse at makintab na itim na stiletto. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod sa isang modernong sanggol at ang kanyang mukha ay may manipis ngunit tumpak na makeup. Isang nude lipstick at manipis na eyeliner ang nagbigay diin sa kanyang mga matang puno na ngayon ng determinasyon. Tumayo si Clara sa harap ng malaking salamin sa kanyang bagong kwarto, tinitingnan ang kanyang refleksyon. Hindi na ito ang dating Clara, na laging nakayuko, mababa ang tingin sa sarili, at hinahayaang tapak-tapakan. Ito na ang bagong Clara, isang malakas na Clara, na handang harapin ang anuman kahit na impyerno pa. Si Elena, na ngayon ay buong-buo nang nagpapakita bilang isang makapangyarihang CEO, ay nakasuot ng isang marangyang cream-colored couture suit, tunay na perlas na kwintas na may malambot na kislap sa kanyang leeg at isang branded na relo sa kanyang pulso. Ngumiti siya ng may pagmamalaki nang makita ang kanyang anak. Ang kanyang ngiti ay nakakapagpakalma, ngunit nagpapahiwatig din ng isang malaking plano. "Handa ka na ba, anak?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa. Isang boses na dati ay naririnig lang ni Clara kapag binibigyan siya ng payo ng ina. "Handa na po, Nay." Handa na," sagot ni Clara. Matalim ang kanyang tingin, nag-aalab ang apoy. Naramdaman niya ang adrenalin na dumadaloy sa kanyang mga ugat, nagbibigay ng bagong sigla sa kanyang buong katawan. Sumakay silang dalawa sa parehong itim na Mercedes-Benz S-Class na ngayon ay simbolo ng kanilang muling pagbangon. Nakaupo si Liza sa unahan, sa tabi ng driver, handa na sa kanyang tablet at cellphone, inaayos ang siksik na schedule ni Elena. Ang biyahe patungo sa gusali ng Rizal Development Corporation ay tila maikli kahit na siksikan ang trapiko sa EDSA. Para kay Clara, bawat segundo ay puno ng nakakakabang pananabik. Iniisip niya ang magiging reaksyon ni na Victoria at Marco. Ano kaya ang kanilang mga ekspresyon kapag nakita nila siya at ang kanyang ina na darating sa opisina? Hindi bilang mga bisitang pinalayas at hinamak, kundi bilang may-ari at susunod na tagapagmana ng kanilang sariling imperyo ng negosyo. Pagdating ng sasakyan sa pangunahing lobby ng mataas na gusali ng Rizal Development Corporation na may modernong salaming harapan at eleganteng pangalan ng kumpanya, ang mga security guard at receptionist sa likod ng marmol na mesa ay agad na nagbigay galang. Nakita ni Clara ang ilang empleyado sa lobby na lumingon at nagbulungan. Napansin ang presensya ni Elena Suarez na bihira lang talagang makita ng personal sa opisina. Sa kanilang mga mata, si Elena ay isang misteryosong figura na lubos na iginagalang, isang alamat na nagtayo ng kumpanya mula sa wala. Pumasok si Elena nang may elegansya. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng kumpiyansa. Sinundan siya ni Clara at ng mabilis na si Liza. Ang maingay na lobby ay biglang tumahimik na parabang isang eksena sa pelikula na biglang na-pause. Lahat ng mata, walang exception, ay nakatuon kina Elena at Clara. Mayroong mga tingin ng paghanga, malaking kuryosidad at kaunting pagkalito mula sa mga mukha na sinusubukang kilalanin ang babae sa tabi ng CEO. Alam nila kung sino si Elena, ang may-ari, ngunit bihira nila itong makita ng personal. At ngayon, may isang dalaga sa tabi niya na kamukhang kamukha niya na may parehong lakas ng aura,
Naglakad sila ng diretsyo patungo sa pribadong elevator na para lamang sa mga board member at CEO. Isang eksklusibong elevator na naghihiwalay sa kanila mula sa karamihan ng mga empleyado. Pagbukas ng pinto ng elevator sa executive floor ang palapag kung saan matatagpuan ang mga opisina ng mga senior manager kabilang sina Marco at Victoria, naramdaman ni Clara ang mas malakas na pagtibok ng kanyang puso na para bang isang tambol ng digmaan ang pinapatugtog. Alam niyang siguradong nasa kanilang mga opisina na sina Marco at Victoria, abala sa kanilang mga trabaho na sa katunayan ay mga gulong na nagpapaandar sa imperyo ng kanyang ina. Nang lumabas sina Clara at Elena sa elevator, ang kanilang mga hakbang ay matatag at puno ng kumpiyansa na para bang bawat yapak nila ay nagiiwan ng mensahe. Nagbalik na kami, at kami ang namumuno. Ilang mga senior na empleyado na nakasalubong ay agad na yumuko ng may paggalang, tila medyo nagulat sa biglaang pagdating ni Elena. Nakita ni Clara ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ng kanyang ina. Isang ngiti ng tagumpay na hindi nakikita ng iba. Isang ngiti na nagsasabing, oras na. Pagkatapos, sa dulo ng malawak at makapal na karpet na pasilyo, nakita si Marco na lumabas mula sa kanyang opisina, seryosong nakikipag-usap sa telepono. Tumalikod siya para maglakad papuntang pantry at ang kanyang tingin ay direktang napako sa figura ni Elena na matikas na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nanlaki ang kanyang mga mata, lumaki ang kanyang mga pupil sa gulat, halos mahulog ang cellphone sa kanyang kamay. Bahagya siyang nawalan ng balanse. Ang mukha ni Marco ay namutla, na para bang nakakita ng multo. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang ina ni Clara ay mapupunta dito sa kanyang opisina. Sa ganoong itsura, isang malaking tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, lumabas din si Victoria mula sa kanyang opisina, may dalang ilang dokumento at isang tasa ng kape. Ang kanyang matalas na mga mata, na laging sumusuri sa bawat detalye, ay lumibot sa pasilyo at agad na nahagip ang presensya ni na Elena at Clara. Bigla siyang huminto, na para bang nakuryente. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig at ang mga dokumentong hawak niya ay medyo dumulas. Ang kanyang mukha na karaniwang mayabang, mapagmataas, at puno ng pakiramdam ng superioridad ay ngayon ay nagpapakita ng isang ekspresyong hindi maitago, matinding gulat, malalim na pagkabigla, at isang malinaw na takot. Tinitigan niya si Clara, pagkatapos ay si Elena, pabalik kay Clara, pabalik kay Elena, na para bang sinusubukan ng kanyang utak na iproseso ang isang koneksyon na ganap na hindi kapani-paniwala. Ang babaeng probinsyana at gusgusin na pinalayas niya nang may masasakit na salita at pangiinsulto kagabi ay ngayon ay nakatayo ng tuwid at may autoridad sa opisina kung saan siya kumukuha ng ikinabubuhay, kung saan niya isinasandal ang kanyang buhay, kung saan siya ang pakiramdam niya ay pinakamakapangyarihan. At si Clara, ang kanyang manugang na itinuring niyang walang-wala, isang babaeng probinsyana na walang pinag-aralan, ay nakatayo sa tabi nito na may parehong lakas ng aura, na para bang sila ay isang reyna at isang prinsesa. Sa wakas ay nakapagsalita si Marco, na uutal. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na hindi makapaniwala. Nay, Ginang Elena, Clara, anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito? Si Victoria ay nanatiling nakatayo na parang estatwa, tinititigan sina Clara at Elena nang may tinging puno ng takot at pagkalito. Pareho silang mukhang sobrang gulat na para bang tinamaan ng kidlat sa tanghaling tapat. Sinagot sila ni Clara ng isang bahagyang ngiti na puno ng kahulugan. Isang ngiti na ngayon ay nagpapakita ng lakas, kumpiyansa at kaunting kasiyahan, hindi na kalungkutan o hiya. Ito pa lang ang simula ng mga susunod na mangyayari. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa executive floor ng Rizal Development Corporation. Bawat segundo ay parang isang siglo para kina Marco at Victoria na nanatiling nakatayo na parang mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay hindi maalis kina Elena at Clara. Ang kanilang mga mukha ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pagiging putla na parang patay at pamumula sa hiya at galit, pilit na inuunawa ang absurdong katotohanang biglang bumungad sa kanila. Sa kabilang banda, si Elena ay ngumiti ng bahagya.
isang ngiting hindi mabasa na nagtatago ng 1,000 kahulugan ng malamig na tagumpay. Habang si Clara ay nakatayo ng tuwid sa tabi niya, naglalabas ng parehong lakas. Humakbang si Elena. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng kumpiyansa at hindi nagmamadali na parang isang reyna na naglalakad sa kanyang sariling palasyo. Huminto siya ilang hakbang sa harap ni Marco at Victoria, hinayaang tumindi ang tensyon. Marco, Victoria, bati niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may hindi maikakailang autoridad. Bawat pantig ay parang isang absolutong pahayag. Sa wakas ay natagpuan ni Victoria ang kanyang boses kahit na nanginginig ito ng husto. Elena, anong ginagawa mo rito? Bakit? Bakit ganyan ang suot mo? Imposible to. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang tanong ni Victoria ay narinig na parang hangal at desperado sa pandinig ni Clara, para bang sinusubukan pa rin niyang linlangin ang sarili. Tinaas ni Elena ang kanyang kilay. Ang kanyang tingin ay malamig at tumutusok. Walang bahid ng awa. Opisina ko to, Victoria. Siyempre, nandito ako. Itinuro ni Elena ang paligid ng may eleganteng kilos. At tungkol sa itsura ko, may problema ba? Marco, lumingon siya kay Marco na kanina pa nakatulala. Nauutal si Marco, hirap na lumunok. Wala po, ginang Elena. Siyempre po wala. Kami lang po. Hindi namin inaasahan na bibisita kayo ng ganito kaaga. Akala po namin nasa probinsya pa kayo. Sinubukan niyang maghanap ng dahilan, pilit na itinatago ang kanyang matinding gulat at ang takot na nagsisimulang gumapang sa kanya. Bisita? Bahagyang tumawa si Elena. Ang tawang iyon ay walang laman at malamig. Hindi ako bumibisita, Marco. Umuwi ako. Pagkatapos ay humarap si Elena sa lahat ng empleyado na tahimik na nanonood mula sa malayo, nagkukunwaring abala. Makinig ang lahat, medyo tumaas ang boses ni Elena, sapat para basagin ang katahimikan at makuha ang atensyon ng lahat. Agad na napunta sa kanya ang lahat ng mata. Sina Marco at Victoria ay lalong kinabahan. Nagsimulang mamasa ang noo ni Marco sa malamig na pawis. Simula ngayong araw, ako, si Elena Suarez, bilang CEO at may-ari ng Rizal Development Corporation, ay babalik sa aktibong pamumuno ng kumpanya. Ako mismo ang magbabantay sa bawat operasyon at diskarte ng kumpanyang ito, matigas na inanunsyo ni Elena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may autoridad. At nais ko ring ipakilala sa inyo ang aking bagong kanang kamay at ang ating susunod na Chief Operating Officer. Inilahad ni Elena ang kanyang kamay patungo kay Clara, sinenyasan siyang humakbang. Humakbang si Clara nang may kumpiyansa, tumayo sa tabi ng kanyang ina. Taas noo siya. Tumingin siya ng diretsyo kina Marco at Victoria na ngayon ay parang mga buhay na estatwa. Ipinakikilala ko ang aking anak, si Clara Suarez. Siya ang magiging personal assistant ko simula ngayong araw at sa lalong madaling panahon, uupo siya bilang Chief Operating Officer ng kumpanyang ito, buong pagmamalaking sabi ni Elena. Ang kanyang tingin ay direktang nakatutok kina Marco at Victoria, na para bang gusto niyang makita ang kanilang reaksyon, ninanamnam ang bawat piraso ng pagkabigla na nakikita sa kanila. Ang mga salita ni Elena ay parang isang malaking martilyo na humampas sa ulo ni Marco at Victoria. Namutla ng husto ang mukha ni Victoria, nanginginig ang kanyang mga labi, mukha siyang nakakita ng impyerno. Si Marco ay napaatras, nanlalaki ang mga mata sa hindi paniniwala, sinusubukang iproseso ang katotohanan na si Clara, ang kanyang asawa na itinuring niyang walang kalaban-laban, ay ngayon ay bahagi na ng board at magiging COO pa ng kumpanyang ipinagmamalaki niya. Ang kumpanyang inaangkin niyang kanya, na pag-aari pala ng ina ni Clara, ang taong hinayaan niyang laitin. Nagbulungan ang ilang empleyado, ngunit karamihan ay tumingin kay Clara ng may paggalang, kuryosidad at kaunting paghanga. Alam nila kung sino ang maalamat na si Elena Suarez. Alam din nilang manugang ni Marco si Clara, ngunit hindi nila alam na ganito kalalim ang kanilang koneksyon. Liza, tawag ni Elena, pakiset ng meeting kasama ang board at lahat ng department heads sa loob ng 1 oras. Siguraduhing walang ibang schedule.
May ilang mahahalagang anunsyo akong gagawin at formal na pagpapakilala sa bagong posisyon ni Miss Clara. Opo, Ma'am Elena. Mabilis na sagot ni Liza, agad na tinawagan ang ibang staff. Bago umalis, lumingon muli si Elena, kina Victoria at Marco. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Marco, Victoria, siguraduhin niyong darating kayo. Magiging isang napaka-interesanteng pagpupulong ito. Tinitiyak ko. Walang hinintay na sagot. Tumalikod si Elena at naglakad patungo sa opisina ng CEO. Sumunod si Clara, magaan ang mga hakbang. Ngunit bago pumasok, lumingon siya. Tinitigan muli sina Marco at Victoria. May isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na dati puno ng kalungkutan ay napalitan na ngayon ng malalim na kasiyahan, isang tagumpay na napakatamis. Hindi na nila siya maaaring maliitin. Sila ay nasa pugad ng leon, at ang leon ay ang kanyang ina, at siya mismo. Ang unang tagumpay ay napakasarap. Ang marangya at modernong conference room ng Rizal Development Corporation ay tila napakalamig. Ang mahabang oval na mesa, na gawa sa makintab na mahogany, ay pinangungunahan ng isang malaking upuan sa dulo, kung saan nakaupo ngayon si Elena Suarez, tuwid ang likod, naglalabas ng hindi maikakailang aura ng pamumuno. Sa kanyang kanan, nakaupo si Clara, bukas ang kanyang laptop. Sa kaliwa ni Elena, si Liza ay handa na sa kanyang tablet. Isa-isang pumasok ang mga department head at senior director. Lahat sila ay bumati kay Elena ng may paggalang hanggang sa pumasok sina Marco at Victoria. Maputla pa rin ang kanilang mga mukha. Pareho silang lumakad ng mabigat. Umupo si Marco sa tapat ni Clara habang si Victoria ay sa tabi niya. Pareho nilang iniiwasan ang tingin ni na Elena at Clara. Binuksan ni Elena ang pulong. Magandang umaga sa lahat. Tulad ng inanunsyo ko kanina, simula ngayon, babalik ako sa aktibong pamumuno bilang CEO. Tumango ang mga direktor. Sina Marco at Victoria ay lalo pang yumuko at nais ko ring i-anunsyo ang isang bagong strategic na posisyon. Simula ngayon, si Miss Clara Suarez ay opisyal na magiging aking personal assistant at sasailalim sa masinsinang pagsasanay upang agad na maupo bilang Chief Operating Officer ng Rizal Development Corporation. Lalong namutla ang mukha ni Victoria, kinagat niya ang kanyang labi. Si Marco ay sumulyap kay Clara ng may nanlalaking mga mata. Alam kong maaaring nakakagulat ang desisyong ito, pagpapatuloy ni Elena. Maaaring bago pa lang si Miss Clara sa executive level, ngunit mayroon siyang napakalaking kakayahan. Siya ay nagtapos bilang cum laude sa business management mula sa isang kilalang universidad at may pambihirang pag-unawa sa operasyon ng kumpanyang ito, higit pa sa ilang matatagal ng empleyado. Dahil lihim niya itong pinag-aralan. At higit sa lahat, siya ang aking lubos na pinagkakatiwalaan. Ang papuri ni Elena kay Clara ay parang latigo na humampas sa ego ni na Marco at Victoria. Alam nilang madalas nilang maliitin ang talino ni Clara. Sige, pag-usapan na natin ang ilang mahahalagang agenda. Lumipat si Elena sa pangunahing paksa ng pulong. Pinindot niya ang isang remote at lumitaw ang data ng performance ng kumpanya sa malaking screen. Nagpapakita ito ng mga irregularidad sa ilang ulat pinansyal at proyekto, partikular na sa mga proyektong Green Valley Residences at City View Tower, sabi ni Elena, matalim na nakatingin kay Victoria, ang finance manager. Ang mga ulat na natanggap ko ay nagpapakita ng napakababang kita, kahit pagkalugi pa nga. Gusto ko ng detalyadado at tapat na paliwanag, Victoria. Tila may ilang hindi pagkakatugma sa mga numero dito. Natigilan si Victoria. Namula ang kanyang mukha. Nauutal siya. Iyan po ay dahil sa mataas na operational costs, Ma'am Elena. At sa pabago-bagong merkado, mataas na operational costs, pabago-bagong merkado. Ngumisi ng malamig si Elena. Ang data na hawak ko ay hindi nagsasabi niyan, Victoria. Sa katunayan, may mga indikasyon ng pagpapalobo ng pondo at hindi makatwirang budget. Mayroon ding ilang kahina-hinalang transaksyon at may mga dobleng pagbabayad sa iisang vendor. Pinindot muli ni Elena ang remote at lumitaw ang mas detalyadong mga graph at numero, sinasalungat ang bawat argumento ni Victoria. Biglang tumahimik ang buong silid.
Lahat ng mata ay nakatuon kay Victoria na ngayon ay parang isang isdang nauubusan ng hininga. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Si Marco sa tabi niya ay yumuko rin, takot sa mga kahihinatnan. Si Clara ay nanonood lang, nakikita ang mga mukha ni na Marco at Victoria na namumula sa hiya at muling namumutla sa takot. Nagsisimula pa lang ang laro at si Elena, ang big boss, ay isa-isang ipinapakita ang kanyang mga pangil ng dahan-dahan at masakit. Ang pulong ay natapos sa isang mabigat na tensyon. Si Victoria, na gusot ang mukha, ay agad na tumayo at halos tumakbo palabas ng silid. Sumunod si Marco, paminsan-minsang sumusulyap kay Clara na may halong pagkalito at pagsisisi. Ngunit sinagot lang siya ni Clara ng isang malamig at hindi mababasa ng ngiti. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magtrabaho ng walang tigil sina Elena at Clara. Hinawakan ni Elena ang buong kontrol ng kumpanya. Samantala, si Clara, sa ilalim ng direktang gabay ni Elena, ay mabilis na natutunan ang mga pasikot-sikot ng negosyo. Sinimulan niyang i-audit ang bawat departamento, lalo na ang finance at marketing na pinamumunuan ni na Victoria at Marco. Kailangan nating makahanap ng matibay na ebidensya, anak, sabi ni Elena isang hapon sa kanyang opisina. Hindi sila maaaring kumilos ng mag-isa. May mas malaking network ito. May hinala na po ako sa ilang vendor na madalas nilang gamitin. Nay, sagot ni Clara. Tinitingnan ang mga financial graph sa kanyang tablet. Gamit ang ganap na access sa sistema ng kumpanya, nagsimulang maghukay ng mas malalim si Clara. Sinuri niya ang bawat transaksyon, bawat invoice, bawat kontrata. Isang gabi, habang sinusuri ang mga digital bank transfer, natuklasan niya ang isang paulit-ulit na kahina-hinalang pattern. Mayroong isang serye ng malalaking transfer, umaabot sa milyon-milyong piso, sa isang personal na account sa ilalim ng pangalan na hindi banyaga sa kanila, si Ginoong Antonio Reyes, isa sa mga senior project director na kilala sa kanyang integridad. At si Antonio Reyes ay isang malapit na kasamahan ni Victoria. Ang mga transfer ay ginagawa pagkatapos ng pagbabayad sa mga malalaking proyekto na pinamahalaan at inaprubahan ni na Victoria at Marco. Nay, tingnan niyo po ito, sabi ni Clara. Ipinapakita ang screen ng kanyang laptop, mga transfer sa account ni Ginoong Antonio Reyes. Ito ay parang isang nakatagong komisyon o suhol. Antonio Reyes, ngumisi ng malamig si Elena. Inaasahan ko ng may iba pang kasabwat. Ito na ang susing ebidensya na kailangan natin, anak. Sa tulong ng legal team ng kumpanya, nalaman nilang si Antonio ay may ilang marangyang ari-arian at mga sports car na hindi tumutugma sa kanyang sahod. Habang abala sina Clara at Elena sa pagkolekta ng mga ebidensya, sina Victoria at Marco ay nakakaramdam na ng matinding pressure. Bawat kilos nila ay binabantayan. Isang araw, sinubukang lapitan ni Victoria si Clara sa pantry. Clara, anak, alam kong sobra ang nagawa ko. Patawarin mo na ako. Pamilya naman tayo, di ba? Pwede natin tong pag-usapan ng maayos. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Tinitigan siya ni Clara ng malamig. Profesional po akong nagtatrabaho, Ginang Victoria. At dito sa opisina, si Ginang Elena lang ang kinikilala kong boss. Ang pamilya ay nasa bahay, hindi dito. At tungkol sa nangyari, ipinakita nyo na kung paano kayo magtrato ng pamilya. Hindi ko iyon malilimutan. Tumalikod si Clara, iniwan si Victoria na natigilan. Isang linggo pagkatapos ng pulong, ipinatawag ni Elena sina Marco at Victoria sa kanyang opisina. Si Clara ay nasa tabi niya, may hawak na isang makapal na folder. Diretsuhin na natin, simula ni Elena. Matapos ang masusing audit, natuklasan namin ang ilang seryosong bagay. Victoria, bilang finance manager, responsable ka sa pagpapalobo ng pondo sa mga proyekto. Mayroon kaming matibay na ebidensya ng mga transfer sa mga peking vendor. Hindi po totoo yan. Tanggi ni Victoria, nanginginig. Huwag kang magsinungaling, Victoria, sabi ni Clara. Inilapag ang folder sa mesa. Mayroon kaming kopya ng mga bank statement, transfer slips, at pati na rin mga recording ng pag-uusap mo sa ilang vendor tungkol sa mga komisyon. Nang marinig ang recording,
Natigilan si Victoria. At ikaw, Marco, pagpapatuloy ni Elena, bilang marketing manager, kasabwat ka rito. May ebidensya na inaprubahan mo ang mga pinalobong budget at tumanggap ng kickback mula sa ilang proyekto, kasama si Antonio Reyes. Hindi po, sumusunod lang po ako sa utos ni Victoria. Sinubukan ni Marco na isisi sa ina. Nagtuturuan na ngayon. Ngumisi si Elena. Hindi na mababago niyan ang katotohanan. Pareho kayong nagnakaw sa kumpanya. Ito ay isang krimen na maaaring magdala sa inyo sa kulungan. Ang mga salitang krimen at kulungan ay nagpatigil sa kanila. Ngunit, bibigyan ko kayo ng isang pagpipilian, sabi ni Elena. Unang pagpipilian, ire-report ko kayo sa pulisya, kasama ang lahat ng ebidensya. Haharapin niyo ang kaso na maaaring magresulta sa pagkakakulong at malaking multa na mutla silang dalawa. O ikalawang pagpipilian, pagpapatuloy ni Elena, mag-resign kayo sa kumpanyang ito ngayon din. Lahat ng benepisyo at pasilidad ay babawiin. Kailangan ninyong lisanin ang kondo at isuko ang lahat ng ari-ariang may kinalaman sa pondo ng kumpanya. Walang separation pay. Aalis kayo sa kumpanyang ito nang walang-wala at syempre, walang kaso. Ngunit mangangako kayong hindi naguguluhin ang buhay namin, lalo na kami ni Clara, katahimikan. Para kina Victoria at Marco, ang pagkawala ng posisyon, karangyaan at tirahan ay isang matinding dagok. Ngunit ang banta ng pagkakakulong ay mas nakakatakot. Ano ang desisyon ninyo? Tanong ni Elena. Mayroon kayong 10 minuto. Nagkatinginan sina Victoria at Marco. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang masakit na pagkatalo. Lumipas ang 10 minuto. Ano ang desisyon ninyo? Muling tanong ni Elena. Sa wakas ay nagsalita si Victoria, namumugto ang mga mata. Tinatanggap po namin ang ikalawang pagpipilian, Ginang Elena. Magre-resign po kami. Tumango si Marco. Mabuti, sabi ni Elena. Liza, ihanda mo ang kanilang resignation letters. Siguraduhing malinaw ang lahat ng kondisyon. Bigyan sila ng 2 oras para lisanin ang kondo. Ilang oras makalipas, mula sa bintana ng opisina ng CEO, nakita ni Clara ang isang ordinaryong taxi na papalayo mula sa lobby. Sa loob ay sina Victoria at Marco, may dalang ilang maliliit na maleta. Walang marangyang sasakyan, walang driver, walang status. 2 taong nawalan ng lahat, bumalik sa simula. Naramdaman ni Clara na gumaan ang kanyang dibdib. Ang paghihiganting ito ay mapait, ngunit nagpapalaya rin. Nakuha na nila ang hustisya. Lumipas ang mga linggo. Ang Rizal Development Corporation ay mabilis na bumangon. Sa ilalim ng pamumuno ni Elena at si Clara bilang kanyang kanang kamay, nagsimula ang isang malawakang restrukturasyon. Pinalitan ang mga tiwaling empleyado at vendor at nagpatupad ng mas mahigpit na sistema ng audit at transparency. Si Clara mismo ay nakuha ang respeto ng mga empleyado. Ang kanyang sipag, talino at pagiging matatag ngunit magiliw na lider ay mabilis na kinilala. Siya ay hindi na lang isang aping manugang, kundi isang tunay na lider. 2 taon ang lumipas. Ang Rizal Development Corporation ay mas matatag at mas nagniningning kaysa dati. Si Clara na ngayon ang epektibong Chief Operating Officer. Ang mga dating sugat sa kanyang puso ay ganap ng gumaling, napalitan ng pasasalamat at pagmamalaki. Isang hapon, habang nagkakape sina Elena at Clara sa kanilang hardin, may dumating na bisita, sina Marco at Victoria. Ibang-iba na ang kanilang itsura. Simple ang kanilang mga damit, pagod ang kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pighati at malalim na pagsisisi. Nawala na sa kanila ang lahat at nahirapan silang makahanap ng trabaho. Tumayo sila at yumuko ng malalim. Elena, Clara, simula ni Victoria, tumutulo ang luha. Pumunta kami rito para humingi ng tawad. Alam naming napakalaki ng aming kasalanan. Labis kaming nagsisisi. Clara, sabi ni Marco, alam kong duwag ako. Pinabayaan kita. Humihingi ako ng tawad sa lahat. Tinitigan sila ni Clara. Wala nang galit sa kanyang dibdib, kundi isang pakiramdam ng kapayapaan at kaunting awa. Humakbang si Elena. Huli na kayo. Ang paghingi ng tawad ay mahalaga, ngunit may mga kahihinatnan ang bawat gawa. Natanggap niyo na ang sa inyo. Pinapatawad na namin kayo bilang tao.
Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot at lalong hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Malinaw na ang mga hangganan. Naiintindihan po namin, sabi ni Marco. Gusto lang po naming malaman ninyo na tunay kaming nagsisisi. Pagkatapos nilang umalis, bumalik sina Elena at Clara sa hardin, pinapanood ang paglubog ng araw, isang malaking bigat ang nabunot sa kanilang dibdib. Tapos na ang lahat, nagpatawad na sila, ngunit ipinakita rin nila na ang hustisya ay laging mananaig. Tapos na ang lahat, anak, sabi ni Elena, ngumiti ng malambing. Nalagpasan na natin ang unos. Ngayon, oras na para mag-focus sa sarili nating kaligayahan. Tumango si Clara, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng ina. Hindi na siya naghahangad ng paghihiganti dahil ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa pagsira sa iba, kundi sa muling pagbuo ng sarili upang maging mas malakas, mas matalino at mas makabuluhan. Ang ganap na kaligayahan ay nasa kanilang mga kamay na hindi mula sa karangyaan kundi mula sa integridad, pagmamahal at lakas ng pamilya. Isang maliwanag na hinaharap ang naghihintay sa kanila, handa nang isulat ng kanilang sariling mga kamay. Hindi alam ng mapagmataas kung biyan